Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw po pag-uusapan natin itong ginagawa ng issue ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos, no? Bali kung matatandaan nyo po nung Thursday, which is kahapon, ayan, kung nababasa po ninyo, drug den inside Malacanang Complex, NBI nabs suspected pusher another on the run. Ayan, so ang sabi po, in a shocking bust, agents of the National Bureau of Investigation or NBI with support from the Presidential Security Group, PSG, raided an alleged drug den operating within the Malacanang complex, arresting a suspected drug pusher with methamphetamine hydrochloride or shabu. Yan. The suspect, identified as Edgar Ventura alias Face, was caught inside his house at San Miguel, Manila area, just a stone's throw away from the seat of power. Ayan. His alleged partner in crime, Francisco Soriano alias Juntot, managed to evade authorities and is now at large. Both Ventura and Soriano are facing complaints for violating Republic Act number 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. The case has been filed with the Manila Prosecutor's Office. The timing of this bust comes amid ongoing accusation by critics that President Ferdinand Marcos Jr., who holds office within Malacanang, has links to alleged illegal drug use. The NBI received intelligence information on the suspects' involvement in the sale of methamphetamine, locally known as shabu, and their alleged operation of a drug den in the Malacanang complex. A series of test buys confirmed the illicit activity, prompting the NBI with help from PSG to plan the operation. On October 16, 2024, in coordination with the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA and local police, a raid was conducted at 946 Nicanor Padilla Street, San Miguel, Manila. The search warrant issued by RTC Branch 37 in Manila led to the discovery of 9 heat-sealed sachets containing suspected shabu along with various drug paraphernalia. Ventura was apprehended and taken to the NBI for booking and processing. The seized items are now being examined by the NBI Forensic Chemistry Division. The location of the operation raises questions about whether the drug trade was infiltrated even the most secure corners of complexes where government holds office. So ano ba yung ginagawang issue nitong mga kritiko ng ating presidente? So narinig nyo naman, question mark, yung title pa lang po nung article na ito na drug den inside Malacanang complex, question mark. Ang tanong mga kababayan, pasok na po ba kayo ng Malacanang compound? Nalibot nyo na po ba yung mismong Malacanang compound? Kasi ang ginagawang issue nitong mga kritiko ni PBBM, and sabi nga dito sa article, na kasi nga, 'di ba, sabi nila si PBBM daw vangag daw, gumagamit daw, pamilya nila, dinamay pa nga, kung matatandaan nyo. Di ba kung matatandaan nyo, hindi lang si PBBM yung inaakusahan, pati si FL Lisa, and dumating sa punto na pati po yung mga anak dinamay na. Na gumawa pa sila, nag-effort pa sila na gumawa ng all-edited video at nagpakalat ng fake news. Grabe yung massive na pagpapakalat nila ng fake news, di ba? Kung tatandaan nyo po ng mga previous vlogs natin, napag-usapan din natin yun. Yung mga fake news na ginagawa nila, yung mga all-edited videos nila, na kahit mismo sila walang pruweba. So, ano nga ba yung ginagawa nilang issue dito? So, from the article itself, ang sabi nga, Malacanang complex, parang pinupoint nila na parang related si PBBM dito sa mga nahuli, 'di ba? So, mga kababayan, kung kayo hindi pa nakakapasok sa Malacanang compound, kung tutuusin yung mga gumagawa ng gantong fake news, yung mga sinasakyan lang yung issue for the views, hindi nagre-research, hindi inaalam, dapat talaga magbayad itong mga to, di ba?
Yung mga mahilig gumawa ng fake news, magpakalat ng fake news at mahilig manira ng tao, lalo na presidente pa. So, mga kababayan, ilang beses na akong nakapasok ng Malacanang compound. Sa Malacanang compound, maraming opisina po ng pamahalaan doon. Yung may mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan doon. Marami ding museum doon, may simbahan din. And aside that, alam mo kung ano yung marami? Establishment, yung mga restaurant, yung mga parang mga style ng mga 7-Eleven, something like that, yung mga ganong style. Mga convenience store, ayan. May maraming convenience store doon, maraming mga restaurant, may mga iba't ibang establishment, and most importantly, napakarami pong residente doon. Pag sinabing residente, yung mga normal na tao na nandun din nakatira sa compound na yan. And doon nga, 'di ba, sabi, nahuli dito sa may Nicanor Padilla Street, San Miguel, Manila, sa kabilang side to, mga kababayan. Hindi to mismo dun sa may Malacanang Palace. Compound kasi yan, mga kababayan. Napakalaki niyan. Kung nakapunta na po kayo at aware kayo sa mga establishment dyan, sa mga, may mga museums pa nga dyan eh. Yung Bahay Ugnayan, Dios Mansion, yung mga restaurant like Cabell, and then meron Kenny Rogers. Marami, mga kababayan, maraming establishments, may mga convenience store, may simbahan, at maraming residente ang nakatira dito sa may Malacanang compound. Kaya hindi pwedeng sasabihin nila na ay, link to kay PBBM. Ay, baka kakilala to ni BBM. Hindi pwedeng yung baka eh. Kailangan sigurado ka once na nagbitiw ka ng salita or, alam mo yon, hindi pwedeng gagawa ka lang ng kasinungalingan. Sabi ko nga, dapat itong mga gumagawa ng fake news na to, sinasampulan talaga para magtanda. Kasi masyado nang sumusobra na eh. Pero pag pag kinumentaryan mo or may binanggit ka na related sa kanila, kung ano-anong gagawin yan, magpapawictim na yan. Pero sila, grabe sila gumawa ng fake news. At saka, mga kababayan, di ba, ang sabi dito, NBI at saka PSG, syempre within their jurisdiction, kaya may involvement dito ang PSG. Kaya kasama sila sa nagplano para hulihin itong mga alleged suspect na ito. Diba? Tsaka, mga kababayan, alam nyo naman, sino ba yung mga taong pagka may involved? For example, magbigay ako ng halimbawa. Kasi syempre sasabihin nila, yun nga, related kay BBM, kay so ganyan sa Malacanang, blah 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 blah. Sino ba yung tao na pag may kakilala, kaibigan, magkakautang ng loob, pagtatakpan, yung mga, halimbawa may mga ganitong senaryo, pagtatakpan nila para, hindi isipin na dito naganap or dito sa compound na huli. May mga ganon kasing politiko, diba, na pagtatakpan nila para hindi mag-iba yung tingin sa kanila ng tao. For the sake ng pride nila, pagtatakpan nila yung nangyaring insidente para hindi sila na-involve, hindi sila gawan ng issue or whatsoever. Pero ito kasing pamahalaan ngayon, walang sinisino-sino yan. Kahit pa sabihin sa compound yan ng Malacanang, kung kinakailangang i-raid, kinakailangang hulihin, gagawin nila. Regardless kung katulad niyan, ginagawa na ng fake news si BBM, diba? Na related daw kay BBM, na kesyo baka siya daw yung pinaka-leader, yung mga ganyang ginagawa fake news ng mga kababayan natin. Hindi to gagawing cover-up. Kasi yung administrasyon ngayon, walang kaibigan. Lalo na sa mata ng batas. Na hindi porkit kaibigan kita, sige, pagtatakpan na lang kita. Hindi porkit kaibigan kita, sige, hindi ko babanggitin kung saan address, gawa tayo ng ibang address, ibahin natin yung details ng operation. Diba, mga kababayan? Posible yan. And may mga iilan nga dyan na ganyan na ginagawa, yung cover up eh. Sa administrasyong ito, walang ganong mangyayari.
Kung kinakailangan malaman ng tao, ipapaalam po ng administrasyong ito. Hindi sila nagtotolerate ng mga tiwali. Kailangan magbayad, mahuli itong mga sangkot. Kaya sa mga gumagawa ng fake news dyan, sinisiraan si BBM, baka kailangan kayo na magsampa ng kaso para mapakulong nyo. Sabi ko nga sa inyo, sa dinami-dami ng presidente, kasi ang daming recycled issue na ibinabato. Since na sila masyadong maibato kay President Bongbong Marcos, kasi kupas na Kumbaga, wala silang makitang pruweba Sabi nga natin, kasuhan nila, mag-file sila ng kaso, baka sakaling sila makapagpakulong. Kasi yung karamihan sa mga recycled issues nila noon pa, ilang presidente na ang nagdaan. Yung ibang mga naging presidente pa may galit kay PBBM sa pamilyang Marcos. Ba't di nila pinakulong? Ba't di nila hinuli kung may kasalanan talaga? Biruin mo, ilan na yung presidente nagdaan? Tapos ngayon, presidente na si BBM. Tapos ang banat pa rin nila, yung issue noon. Yung dekada ng issue. Tapos pag wala silang maibato na panibagong issue, recycle. Yung pulburon. Sasakyan yung isyong ito para ma-hype ulit. Masyado na pong bulok yung style nitong mga kritiko ni PBBM at basang-basa na po namin yung mga ginagawa ninyong kalokohan. Kaya, patunayan nyo yung mga aligasyon nyo. Hindi puro fake news lang kayo pakalat. Tapos ang ending, mga puon nyo pala yung gumagawa. Mga puon nyo pala, gawain pala ng mga puon nyo. Tapos binabato nyo lang, gusto nyo lang i-divert para malihis yung issue. Anong kapalit? Para sa ganto, pinagpalit nyo yung prinsipyo nyo, yung pagkatao nyo, yung tiwala ng mga kababayan natin. Hindi talaga uunlad ang Pilipinas. Kung may mga kagaya ninyo na nagtatanggol, nagpoprotekta, sumusuporta sa mga totoong tiwali, sa mga totoong walang ginagawa, sa mga totoong korap. Diba? Ayan, so sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ayan, we commend the NBI with the support of the PSG, PIDEA, and local police for the apprehension of a suspected pusher of illegal drugs and the seizure of drug-related paraphernalia in San Miguel, Manila. We call on law enforcement to relentlessly pursue the capture of his accomplices who remain at large. Moreover, we ask for the full cooperation of all citizens in this ongoing investigation. This successful operation underscores the unyielding resolve of President Ferdinand R. Marcos Jr. and his administration towards eradicating the plague of illegal drugs in our country. Let it be known, no corner of this land, no matter how remote or concealed, will serve as a refuge for the producers and distributors of these lethal substances. The full and forgiving weight of the law will always descend upon them. So malinaw po yan mga kababayan Kahit saan pa yan, kahit kaninong teritoryo pa yan, once na lumabag ka sa batas, kailangan mong pagbayaran yun. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat.